if you're planning to get a car, make sure lang na meron kayong magandang budget. On the idea, kung hulugan yung kukunin ninyo, like for example 20,000 per month yung nagugustuhan ninyong kotse, at least meron kayo sanang 30 to 40,000 na nakalaan para sa kotse, para sa maintenance at syempre panggala na rin, ano? At yun, i-evaluate nyo rin kung ilan ba yung capacity na kailangan ninyo. Ang idea dyan, lagi tayong +1. Like for example, 5 kayo sa pamilya na possible na laging sasakay, wag nyo nang i-consider yung mga 5-seater. Go to the 7-seater na agad, ano? Lagi tayong +1 dyan, ano? At yun, syempre, i-evaluate nyo rin yung terrain, kung mabaha ba, malubak ba sa inyong pupuntahan. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at advice naman daw sa pagkuha ng bagong sasakyan. Yan, yun. Siyempre, pinakaano natin talaga dyan, ang dapat talaga natin i-consider dyan ay yung pambayad. Kung cash mong makukuha yan, okay, wag na natin consider dyan. Pero kung hulugan ninyong kukunin yan, okay, ay advice maglaan talaga kayo ng pera aside dun sa monthly. Hindi lang yung monthly ang dapat na naiisip ninyo. Like for example 20,000 per month, napansin niyo sa wallet ninyo may 20,000 na natitira lagi, hindi pa kayo ready niyan. At least sana meron kayong 30 to 40,000 para ma-enjoy ninyo yung pagkokotse. Mandyan na yung paggagas, maintenance, at syempre pag bago yan, mga accessories, syempre may pambili ka dapat, 'di ba? Now, yun yung isa sa mga dapat nating i-consider diyan, yung pambayad. Okay, and yun nga. Number 2, consider din natin talaga yung kung saan ba natin gagamitin yung kotse o ilan ba yung laging sasakay sa ating kotse, At yun nga, advice ko lagi tayong +1. Kung 4 kayo sa pamilya, well, pwede pa sa inyo yung mga 5-seater natin, Pero kung 5 kayo, I advise, go for the 7-seater. Halimbawa, senaryo na lang, 6 kayo o 6 kayo sa pamilya, okay? Syempre, may mga daladala yan. Kung sakali dyan, ang mga 7-seater natin, hindi naman ganun kalalaki yung mga mga luggage space niyan, So may tendency na magtutupi ka talaga ng isang upuan dyan para sa luggage. So enough na, Yung 6, goods lang yan sa mga 7-seater. Yung 5-seater, goods yan sa mga 4 na tao lang, okay? So yun yung pinaka-idea, Kasi syempre hindi naman komportable kung ikaw yung nasa gitna. Syempre maganda rin yung sitting position natin lahat, okay? Then yun, yung ating terrain, yun, syempre kung malubak sa lugar ninyo, dapat medyo high yung ground clearance, or laging binabaha. Maganda rin na i-consider ninyo yung may mga matataas na ground clearance ng kotse. So yun mga paps, mas maganda magawa kayo ng set list kung ano ba yung mga requirements ninyo sa kotse, then maggawa rin kayo kung magkano ba yung kaya ninyong amount para kung sakali man mapagbangga-bangga ninyo yan at doon kayo makakapili ng kotse na pasok do sa inyong budget at pasok sa inyong requirements. So yun mga paps, sana nagkaroon kayo ng konting idea sa pagbili ng bagong kotse. Salamat sa panonood, keep safe mga paps.